talaga ng pila dito sa may Pop Mart. Yung mga bumibili nung labubo. Hindi ko na nakita na may clear pila dito kahit gabi. Umaga gabi hapon na pila. Tangina, eto na naman to yung mga labubo dahil na hindi natin nakuha nung day 1. Dami dito. What's up sa inyo mga gonggong? Sa wakas, makikita ko na rin ang mga nawawala akong mga relatives. Nandito kami ngayon sa Taipei Zoo. Hindi lang ako excited na makakita ang mga relatives namin dito sa zoo. Excited na akong makakita kung makakakita tayo ng panda. Yung Chinese panda. Yung talaga yung ipinunta namin dito. Dahil yung mga normal na zoo, makikita mo yung mga normal lang na animals. Bibihira kang makakakita ng panda. Kung makakakita tayo ng Chinese panda, first time nating makakakita guys. Excited na ako. Hindi ko na check yung map nitong zoo. Pero mukhang malaki yung area. Mataas na lugar to. Sobrang lamig dito. Mag-start kami mag-ikot-ikot. Hahanapin na natin si Panda. Kung Fu Panda. Dito sa Taipei Zoo. Hindi ko malaman kung reindeer ba to o parang aso lang yata ito na kulay gray o nasira na siguro ng ulan. Reindeer, mukha naman reindeer. May may Christmas decoration eh. Peking reindeer yun guys. Pero nandito mismo yung totoong reindeer. Tatry natin palapitin. Dapat siguro may dala tayong pagkain para lumapit sa atin eh. Suplado yung reindeer, mga gonggong ay lumapit dito. Natatakot siguro sa atin. Black bear, leopard cat. Parang may black bear pala rito. Gaano kaya kalaki yun? Okay, dito baboy ramo. Yan wild boar. Nandun sa sulok ko. Nandun sa sulok yung baboy ramo nagtatampo. Kasi magpe-fiesta na raw baka katayin siya eh. Suplado yung baboy ramo guys. Ikot tayo dito, ang dami pa natin pwedeng puntahan. Dito sa side na to yung mga birds. Hindi mo ako masyado mahilig sa mga ibon. Ang hinahanap ko lang talaga at gusto kong makakita yung panda plus yung black bear. Ngayon lang ako makakita ng black bear. Nandito na tayo sa mga caves guys. Baka mamaya may nagtatagong bear dito. Lamig kasi ng panahon kaya tumatago yung mga animals. Mga birds pa lang, wild boar. Tsaka yung flamingo pa lang yung nakikita namin. Dito, natutulog pa. Aga kasi namin dumating dito eh. Ay, nandito yung black bear. Lumabas yung black bear guys. Biglang lumabas, nagpasiklam ka agad. Kagigising lang yata ng black bear guys. Actually, delikado itong mga black bear na to eh. Yung mga napapanood nyo sa movie, totoo. Yan yung itsura, yung ginagawa. May mga warning signs dito. Nangangagat to eh. Kumakain to ng tao eh. Ang laki ng playground ng bear, yung black bear. Nag-iisa lang sila doon. Nag-iisa lang siya, wala siyang kasama pa. O baka tulog pa yung iba. Isa pa lang yung lumalabas eh. So nakita na po natin ang isang nawawala nating relative. Actually, pinsan ko yan eh. Mamaya makikita natin yung mga first, second, and third cousin. Parang fourth cousin ko lang yan eh. Mapapansin nyo mga gonggong, ang daming bato dito sa paligid na itong zoo na to. Actually, bundok to. Natural na naso to. Hindi ito yung binildang ng mga building. So bundok siya, may mga bato-bato na ginawang zoo. So natural habitat talaga tong area na to. Pati yung mga puno hindi artificial. Ang lalaki ng puno dito. Tapos may mga running water sa paligid. Kada mga hayop animals, may sariling playground. At eto, nakita na natin ang ating third cousin. Mga unggoy. Ayun Hello monkeys. Ito yung playground nila. Ang laki Ang dami nila. Ito yung makukulit eh. Ito yung mga nagnanakaw ng mga unggoy. Tingnan nyo, may mga warning dito. Huwag yung pakakainin. Kayong aakyat. Ito yung mga medyo aggressive na konti ng mga unggoy eh. Okay, dito naman tayo sa insectarium. So maraming insekto dito mga gonggong. Hindi natin na relatives to. Mga close friends lang natin to. Itong area na to yung insectarium. Nakakatakot pasukin dahil baka may mga bee, mga bubuyog dito. Puta, laki na sa lagubang. Putang ina mo, akala ko sa lagubang peke pala. Gago. Hindi na tayo tutuloy dito sa insectarium. Baka makakagat pa tayo dito ng mga bee. Kita nyo guys, nandito na sila. May bee hotel pala. Pero, tangay na, baka naka-check-in na yung mga bee. Baka makakagat pa tayo ng mga bubuyog. Ano tayo sa kabilang side? Pusang galan, laki ng tipaklong. Giant tipaklong yun ha. Mayroon pa dito. Tipaklong, di grasshopper, di ba? Sa English. Nandito pala yung mga baby deer, maliliit na mga usa.
Ayun oh, kumakain oh. Yung nakita natin doon kanina, nanay siguro, nandito yung mga maliliit, dito pinapalaki sa side na to. Ang cute, ano kaya kinakain nila doon? Parang luya yata yun eh. O gabi. Kasi may mga nakatanim na gabi dito sa side na to eh. Oh. Dito sa side na to yung mga white-handed gibbon. Yung parang mga unggoy, pero ibang type ng unggoy. Laki din, may sariling playground, may mga puno. Pero sa paligid niya may tubig para hindi siguro makatawid sila. Tagal naman natin makita yung second cousin tsaka first cousin ko. Medyo mahaba-haba na yung nalakad natin dito kabayan. Nasaan yung mapa natin? Dalawa ba? Nakakapalandalang mapa, nawawala na yata tayo dito sa Taipei Zoo. Mukhang malapit na tayo guys, namamit natin ang aking first at second cousin. Andito na tayo, ito na yung Giant Panda House area. Nararamdaman ko na guys, ang lukso ng dugo, nandito na. Ang tropa ng pinsan ko. Andito na tayo sa may Panda Center. Papasok na tayo, makikita na natin si Giant Panda. Nandito na rin ang mga pinsan ng pinsan ko. mga stop toys lang yan. Nandun, pipila tayo, pataas. Nasa indoor pala si Giant Panda guys, wala siya sa labas. Palapit na tayo ng palapit kay first cousin. Ito na yung playground niya guys. Again, indoor si Giant Panda. Pero meron din daw doon sa labas eh. Pero titingnan muna natin to. Mas mahaba pila dito. Ibig sabihin, mas magandang view dito eh. Ayan na si Giant Panda. Labas na guys. Medyo social yung playground niya dito. May isip. Yung mga puno sa loob, artificial. Sana ayaw lumapit ni Giant Panda. Andun lang sa likod nagtago bigla. Nahiya si Giant Panda. Si cousin nahiya. Biglang tumago. Sabi, puntahan mo na lang isa mong pinsan sa labas. May isa pa naman dun eh. Suplado pala si pinsan sa personal. Ayun. Nandito si Giant Panda. Kaso, tayo natutulog. Ayun. Tinatamad. Mukhang may hangover pa ito kagabi. Original yung playground niya rito. Yung mga damo, mga kahoy. Pero ang laki guys. Ang laki ng playground niya. Suplado si pinsan sa personal. Akala ko makaklose up pa natin si Giant Panda. Anyway, at least nakita natin guys. At tuloy-tuloy lang ang pag-explore natin dito sa Taipei Zoo. Totoo ba yun? Parang lang yun, statue lang yun ito pala. Pwede pang ihaw yan Sarap siguro ang ihaw nun guys. Laki ng aquarium. Parang ngayon ko lang nakita yung mga type na isda na yan Boss, anong ginagawa mo dyan boss? Oo nahiya yung isa pero ito guys, show itong isang to. Hindi nahiya to, tignan nyo. Parang mini na unggoy. Parang crossbreed yun ng daga tsaka ng unggoy guys Parang may naamoy ako na sumalisi sa unggoy daga. So nakita na natin ang last na nawawala natin na relative. Ang orangutan. Ayun nandun yung dalawa. Mukhang may ginagawa sila. Lapitan nga natin doon sa side na to. Ang lamig kasi, sabi ng orangutan. Malamig kasi Boss, pinsan, ano ginagawa dyan boss? Magkadikit yung dalawang orangutan ng sweet. Nilalamig siguro guys. Ayan nagkukuto silang dalawa. Naghihinguto yung parehas. Ilan na nakuha mo? Ilang kuto na nakuha mo? Nakita na natin ang lahat ng ating mga relatives. Mission accomplished. Boss, elepante na lang boss. Ang daming elepante dito boss. Ang lalaki. Couple yata yun, mag-asawa yata yan. Pero maliit yung playground nila guys. Tangin na kung kalin yung malaking animal, yung maliit ang playground. Malaki pa yung playground ng mga bear Mukhang na halos naikot na namin yung
yung buong Taipei Zoo na naswertehan namin pagbalik. Lumabas na si first cousin, si Panda. Tingnan nyo guys, naglalaro, kumakain ng bamboo. Ibang klase pala ang trip ni Panda. Kinakain niya kawayan. Ano yung merienda? Bakit may mga giant poop dito? May mga section na may mga tae. Dito ako sa Lodi ko. Ang laki na ito. Mission accomplished tayo mga gunggong. Namit natin ang mga nawawala nating relatives, ang panda, ang bear, ang mga unggoy. Sa paghahanap namin ng Raw Night Market, napadaan kami dito sa isang magandang temple guys. Ooh. So tabi lang pala siya nung Raw Street Night Market. Daanan muna natin itong temple. Try natin pumasok. Actually kanina pa kami naghahanap ng temple dahil hindi nga tayo nakapunta dun sa cable cart, sarado, temporary close. Naghanap kami ng night market na madadaanan. Accidentally, we bump into this Raw night market temple yata ito. So mga gunggong, nandito na tayo sa loob ng temple. So dito guys, pwede kang bumili ng hindi ko alam kung tawag nila dito sa mga paper ganito eh. Tapos parang offering siya, ilalagay mo dito. Tapos magdadasal ka dun sa mga gods na nasa gitna. So, matapos natin magpunta sa temple, papasok na ulit tayo dito sa Raw Street Night Market, another night market adventure. Yung unang pinuntahan natin sa may Ximending, isa rin to sa mga popular na mga night market dito. Tara, magpupuntrip tayo ulit. Kumbaga, mas marami dito sa tingin ko yung mga authentic na street foods. Itong lugar na to parang medyo mas luma kumpara sa Ximending. Pero ang dami yung mga street foods dito sa mismong gitna. Ano, kabayan, parang excited yata tayo. Parang babago pala nagbubukas yung mga tindahan. alas 5 nagbubukas yung mga tindahan para babago pala nag-uumpisa yung iba Tingin ko mas budget friendly tong area na to kumpara sa Ximending. Magta-try na kami ng mga soup. May mga kumakain dito na madami. Makikikupal lang tayo, hindi naman natin alam yung kakainin natin. Makikisaw-saw lang tayo doon. Napalaban na naman tayo sa mainit na sabaw. Napakadaming kumakain dito sa stall na to. Parang pork nilaga. Parang pork nilaga na hindi ko alam kung anong sahog. So dito na kami magpuputrip. Ito na rin ang dinner namin. Dito. Kusang gala. Ngayon lang nawala ng pila dito sa may Pop Mart kung saan binebenta yung mga labubo. Alam niyo yung mga laro na labubo guys? Sikat na sikat dito sa Taiwan. Ang haba ng pila dito araw-araw. Ngayon lang kami nung pagbalik namin na tsambahan na walang kapila-pila. Ano yung mga laro na yan? Naisip ko paano ako mananalo niyan dun sa may arcade sa may dulo Pwede mo siyang mapanalunan kaso ang hirap Ang daming ganyang prizes. Tangina. Paano ko kaya dadayain yung na yun? Yung arcade machine na yun para manalo ako na itong labubo. Madami na ako napanood dati na arcade hack para makuha yung mga stop toys. Siguro gagana to dito. Sa Taiwan to Yung sa Japan nahahack Ito pa kaya sa Taiwan. Magandang plano yan Sandali nga. Pinagpaplanohan ko pala kung paano makapanalunan sa arcade. Yan, anong ginawa mo kabayan? Bumili ka na agad ng labubo. Mas makakatipid tayo doon. Kaunting hulog lang. Magagawa ko na ng paraan yun Oo, mga ilang try. Oo, tangay na bumili ng labubo. Mura lang actually pala. Kaya pala mahaba yung pila dito. Mura lang pala itong labubo na to. Ano to? Lazy Yoga. Baka gusto niyo ng souvenir mga gonggong from Taiwan. Taiwan #1 souvenir. Labubo mission complete. Hindi na nga lang natin napanalunan, binili na lang natin. So mas malaki pa nga yung magagastos mo guys dun sa arcade kaysa bibilhin mo.